mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalong higit sa ating Panginoon. Tayo po magpapasimula sa gawain ng ating Diyos. At bilang panimula po, tayo po ay babasa ng kanyang mga salita. Inaniyahan ko po kayo na magbukas na inyong mga Biblia sa aklat ng Salmo, Kapitulo 33, talatang 12 hanggang 15. Inuulit ko po sa Psalms chapter 33 verses 12 to 15. Ako na lang po magbabasa, sundan niya na lang po na yung paningin. Sinasabi dito sa talatang Salmo 33, talatang 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Mula sa langit ay minapasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang tungkupan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siyang nagbigay ng puso sa mga tao at nauunawaan niya ang lahat ng kanilang pinupulong. Salamat sa salita ng Diyos. At bilang panimula po ay awitan nga po natin ang ating Diyos. Awitin natin yung banal ng langit. Pagindapan
sa lugar na ito. Maging sa buong lingkod, Lord God, na patuloy na kaming iningatan, dinabayan, Panginoon, patuloy na kami inatawid, Panginoon, sa bawat araw. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos ngayong umaga. Patuloy po namin na anayahan ang inyong banal na Espiritu na siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pinadalangin po namin yung pagsama ninyo, Panginoon. Pinadalangin ko po, O Diyos, yung bawat mga gagamitin ninyo, Lord God, pagmula sa aking mag-MC, sa magpapaawit, mga sasaya, magpaproject, magbabackup, sa lahat ng mga tutugtog, Panginoon. Pinadalangin po namin yung kaisahan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Magawa namin yung pinakamabuting pagpupuri sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pinadalangin din po namin, Panginoon, sa inyong lingkod na mag-ahay kayo ng mga salita. Patuloy niyo nga po sa samahan, bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. At ang bawat salita, Lord, na lalabas sa kanyang bibig, ito nga po malaya makapangusap sa bawat isa na makikinig, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Pinadalangin po namin yung katagumpayan na nagmumula sa inyo, yung gawin mo po sa bawat isa sa aming Lord. Salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo. Ang buhay nito sa inyo lamang po lahat ng pinakamayamang papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Kaya tawagan ko po si Brother Mark Pastoral para pangunahan tayo sa pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah. At ngayong umaga po, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Sa kabila po ng mainit ang panahon, ay gayon din na mag-init yung ating pananampalataya at pagpupuri sa Panginoon. Amen. Sige po, awitan po natin ang Panginoon, naninindigan sa mga pangako. Sa pangako ng Diyos na tiwala.
kailanman siya Diyos na dakila, walang kapatay, makapangyarihan at kahit tunay. Aking pag-asa. Purihin ang Diyos, tanging pag-asa. Kapag iya'y hindi magwawakas sa kanyang salita, hindi pababayaan, hindi makitiwan, kasama at tagumpay, laging manaranasan. Purihin ang Diyos, pagkat siya ay mabuti. Pag-ibig niya'y wagas at mananatili. Kailanman siya Diyos na dakila, walang kapatay, makapangyarihan at kahit tunay. Purihin ang Diyos, pagkat siya ay mabuti. Pag-ibig niya'y wagas at mananatili. Kailanman siya Diyos na dakila, walang kapatay, makapangyarihan at kahit tunay. Magpakailanman. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon naman at maasahan, di siya nagkukulang, biyaya'y lagi sa kanan. Binibinig ko sa pangakong binitiwan. Purihin ang Diyos, pagkat siya ay mabuti. Pag-ibig niya'y wagas at mananatili. Kailanman siya Diyos na dakila, walang kapatay, makapangyarihan at kahit tunay. Purihin ang Diyos, tanging pag-asa. Purihin ang Diyos, tanging pag-asa. Kapag iya'y hindi magwawakas, tapat sa kanyang salita, hindi pababayaan, hindi makiliwan, magsama at tagumpay, laging mananasan. Purihin ang Diyos, pagkat siya ay mabuti. Pag-ibig niya'y wagas ay mananatili. Kailanman siya Diyos na dakila, walang kapatay, makapangyarihan at kahit tunay. Purihin ang Diyos, tanging pag-asa. Kapag iya'y hindi magwawakas,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Tunay o Diyos na napakabuti niyo. Hallelujah. Sige po, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Puso inyong sinisiyasa. Buhay ko inyong halahan. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak ng ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi limit. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak yun ang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala niyo ako. Ang lahat ng bagay ay bibigay sa inyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid niyo ako. Kayo lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa inyo, Panginoon. Puso ko inyong sinisiyasa. Sige, sa atin yung Panginoon ang aming puso. Buhay ko inyong halahan. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak niyong ang halahan. Ang lahat ng aking ginagawa
ang tagapagtanggol. Kapatid ko, saan man magtukoy. Kasama ko palagi ang Diyos. Lord, kasama namin kayo, Diyos. Saan man kami pupunta, Panginoon. Kayo ang Diyos na mabuti. Ibigay ng lakas sa puso, kaya mga malapit ay nalalampasan ko. Siya ang aking Diyos, sa Kanya ako magtitiwala. Kilala sa akin at sa lahat, siya ang aking Diyos. Sa Kanya ako magtitiwala, naghihingan, umibig, at higit na nakakakilala sa akin at sa lahat, siya ang aking Diyos. Sa Kanya ako magtitiwala, nag-iingat, umiibig, at higit na nakakakilala sa akin at sa lahat,
Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Tunay, Panginoon, na napakasarap magpuri sa inyo. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Pasalamatan kayo ngayong umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Papuri, Panginoon, pasasalamat at pagkakilay sa inyo. Sa tanging pangalan niya, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pinakailan po sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Lahat po ba ay masaya ngayong umaga? Amen. Gamayin po natin ang ating mga kapatid habang inaawit natin yung ang puso ko ay masaya. Ngayon naman po ay amin ang tinatawagan ang likod ng Diyos na maghahayag ng kanyang mga salita, Pastora Suzette Francis. Naman mainit talaga. Parang naman mukha niya Kaya, salamat sa Panginoon kung kayo mga normal ay ganyan ang inyong pakiramdam. Ano pa kaya akin na hindi normal ang pakiramdam kapag mainit? Salamat sa Diyos. Yun ang Panginoon. Kasi ito ba kayo na kayo ngayon ay nasa bahay ng Panginoon? Amen. Na kahit na itong ating kalalagayan ay nagnanasa pa rin tayo na makapakinig na salita ng Panginoon sa tahanan niya. So, mamanit ko kung kayo may banal na kasunatan o pagbukasan kayo sa akin para nang tayo ay hindi magkagay. Sa aklat ng Kawikaan, 22, talatang 6. Salamat sa Diyos, kasama po natin si Pastora Jenny dito. So, alam ko lang na dito siya ngayon. Siya may nagsalita. Sabi yung Bonifacio siya eh. Kawikaan 22, talatang 6. Para sa mga Bible study dito dyan. Hindi natin matanyag ito pagka YB, kaya sa umaga ito ating pag-aaralan. Kawikaan 22, talatang 6. Tayo lahat. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapagyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo na sa umagang ito kayo magsilbing kalakasan ng bawat isa sa amin. Kayo siyang magsusustain sa bawat isa sa amin. Patuloy kayong magbibigay ng kapahayagan sa aming kalagitnaan. Purihin po kayo at pasalamatan, dinadakilan namin, pinararangalan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Kakaupo na po kayo. At salamat sa Panginoon. Dahil bagamat mainit ang panahon, ay talagang nararamdaman na, sabi ko nga, bawat birthday, ang mga mahal natin sa buhay ay ipagdiwang natin kasi hindi natin alam kung bukas ay kasama pa natin sila o sa susunod na birthday nila. Amen? Dahil ang panahon ay walang pinipili, mapabata ka, nasa tamang edad o may edad, talaga makikita nyo kahit sa lugar kayo pumunta, maraming pinaglalamayan. Kaya nga nung Saturday ay
Saturday ba? Friday. Pagkagaling namin sa conference, inaretso kami ng Rizal para makipaglabay sa isang kaibigan doon na inumanan ng pakiram ng kanyang magulang. So, umagang ito yung pag-usapan natin, malapit na rin ang mga araw na kung saan na nililingid sa atin ang Panginoon ay malapit na pong bumalik. Amen? Hindi po alintana na sa mga kapanahonang kagaya nito, ang mga bansa sa ating paligid ay nagkakaroon ng pagyanig sa iba't ibang lugar. Pagkakaroon ng matinding bagyo na hindi naman nangyayari sa kanilang bansa. At gayon din yung matinding init na pumapatay ng maraming tao, maging ng kabuhayan ng mga tao. At alam din natin, kung inyo po mapapansin na kahit ang bansang Amerika ay dumarating na rin po sa tagpo na kapag bumaksak ang dolyar, kaya po yung mga may dollars po sa bangko, pagkalit din ako, palitan nyo ito ng ginto. Kasi pagka tumaas, bumagsak ang dollar, pag tumaas ang presyo ng ginto, bagsak ang dolyar. Kaya nga, maganda pala mag-ibig sa langit. Kala nyo ginto sa langit, ang ginto, tatapakan lang natin. Kaya salamat sa Panginoon. Sa umagang ito'y pag-usapan natin patungkol sa sinasabi doon sa ating binasa sa Kawikaan 22, talatang 6. Pagkaman ninyo kung ang aking boses ay hindi gano'n ka-intense dahil sa pagkapiwersa ko ang aking boses sa lakas ay ilang minuto lang ay tapos na. Sabi doon, direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Sa Tagalog po ay binabanggit dito, ang sabi rito, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Sino po dito ang may mga anak na? Sino po dito ang mga anak? Sino po dito ang gustong maging magulang? Kung kayo man ay dalaga o binata, at nagdanasa na maging magulang, para po sa inyo din ang mensahe na ito. Hindi lamang po ito sa mga anak, at higit sa lahat, hindi rin lang po ito sa mga magulang. Sabi doon sa ating binasa, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Sino po ang pinag-uusapan o pinakikiusapan ng sumulat na ito ng Kawikaan? Ang mga magulang. Okay? Kaya, alala kayo sinabi niyo, puro mga bata, mga dapat gawin ng mga bata. Pero ito ay tumutukoy sa kung saan ay para sa mga magulang, sa magiging magulang, at ano ba dapat ang maging respond ng isang anak sa kanyang magulang. Pag-usapan natin ngayong umaga yung tinatawag na parental duties. Marami isipin nyo, wala nga akong boyfriend since birth Hindi para sa akin ang mensahe na yan. Hindi po. Ituro sa mga bata. Tayo po ay itinuturing ang mga spiritual mothers, spiritual fathers, na ang mga anak natin ay hindi pare-parehas, matured na, meron ding mga immature. Tama po ba? Pero gayon pa man, yung sinasabi nila yung bago pa lang yan sa Panginoon, wag mo namang pagsalitaan agad ng ganyan. Aware po ba kayo sa ganon? Lalo na yung mga bagong mananampalataya pa lang. Ilang buwan pa lang po uma-attend yan. Baka po mamaya, hindi niya kayanin yung sermon nyo. Alam nyo, train up a child habang bata pa. Amen? Habang bata pa. Kaya marami ako iglesia na nakikita, ang tagal nang manggagawa sa church at mananampalataya, kapag ka napagsabihan lang ng kanyang tagapanguna, tampo na. Hindi mo na makikita sa prayer meeting, Sunday na lang. Pagkatapos na, hindi mo na makikita sa prayer meeting, iiwasan pa niya ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Unti-unti, humihiwalay siya sa kalipunan ng mga mananampalataya. Hanggang sa kahit linggo, hindi mo na makikita. Kinakailangan
Hubugin na natin sila habang bata pa. Alala ko doon sa isang vlog na napanood ko, isang 4 years old na bata, piniiwan lang sa bundok. Babae pa yon, napanood niyo ba yon? Nagsasaing siya. 4 years old! Oh, kasi edad ni Sams, nagsasaing na. Take note, ang saingan nila, hindi shilling, kahoy, marunong nang magpaningas ng apoy. Tapos tayo, mga anak natin, parang takot na takot tayo na sila ay mahirapan. May isa akong nakilala, pagka inuutusan namin yung anak niya, ano, bili ka nga daw doon sa labas. Ay, ako na ang bibili. Yung nanay ang bibili. Kasi ayaw niya pala na uutusan yung kanyang anak. Ayaw ba natin mahihirapan ang anak natin? Ano ba, sabi nga nung isang alam nyo, pagka ang mga anak nyo pinasali nyo sa isang contest at natalo, hayaan nyo lang sila na matalo. Training nila yan. Kaya karamihan ng mga kabataan ngayon ang daling magpakamatay eh. Kasi pag na-reject, nabigo, self-pity, parang kawawa sila. Samantalang kami noon, kwento ko nga, kung kami nasa Mindoro, Oriental Mindoro, kami po'y nangunguha ng pangkahoy. Alam niyo yung palapa ng nyog? Yun ang panggatong eh. Pag natuyo, naranasan niyo ba yun? Eh syempre, hindi niyo naman yung nakikita sa tabing bahay niyo. Pupunta kayo doon sa nyoga, na yung nyoga sa amin sa Victoria, tatawid ka ng ilog. Pagkatapos, may nyugan, magmumuha kami doon, may mga barbed wire yun. Eh doon sa nyugan, may mga nakataling baka. Kaya hindi kami nagre-red no, na damit at hahabulin daw kami. Eh kahit hindi ka nakared, hahabulin ka ng bakit? Pangarapin, karipas kami ng takbo. Makakuha lang kami ng palapa ng nyug para lang may panggatong. Hindi naman namin naisip magpakamatay kasi nahihirapan kami lagi makuha ng kahoy. Pero mga kabataan ngayon, akala mo minamaltrato. Pero yung mo 500 pesos na allowance, kulang pa. Tingnan nyo. Ibigay nyo kami ng halagang gano'n ng panahon namin. At kahit ngayon, naku po, napakalaki na nun. Purihin ang Panginoon. Ang pagtitrain sa bata, hindi lamang sa alyan, sa po at opo. Pati alam nyo, magandang training sa mga bata at kahit sa mga bagong mananampalataya at mga mananampalataya, emosyon. Isa sa talaga sa pinakamabuting bagay ay yung matrain natin sila emotionally. Habang nagkikwentuhan kami, dahil galing nga kami doon sa patay nung nakaraan, yung Friday, at nakita dahil ang namatay doon ay manggagawa, tatay ng manggagawa sa Pastor Gani. Siyempre nagkita-kita kami ng Pastor Gani. Alam nyo, sabi ko nung nasa sasakyan kami, alam nyo, nung ako'y nasa pangangalaga ni Pastor Sagani Ramos, ang training niya sa akin para akong hindi niya kilala. Kasi teacher ko siya sa Bible School eh. Yung mga estudyante sa Bible School, binabati niya, ako hindi niya man lang ako bigyan ng pansin. No, kumusta ka na? Di ba ganon kapag at tayo pag-i-expect marahil tayo na si Pastor, dapat pakita naman yan na anak niya ako ay galing sa kanya. Hindi. Ay, Pastor, ganon. Ganon lang. Walang appreciation. Walang hanggang sa kahit nung may nagbe-ministeryo na sermonan pa ako. Bakit nandito yung mga batang yan? Kasi tuturo ko ng Sunday School. Ay, mag-i-special number po sila bukas sila. Meron bang mga parent consent yan? Ako, meron pa sila. Binigyan. Wala po. Balik mo yan isa-isa. Balik mo wala ko isa-isa. Hindi ko alam bakit hindi rin naman ako nagdamdam. Kasi inisip ko na siguro talagang ang naisip ko lang nun, sumunod sa tagapangunan. Lagi kasing binibili niya sa akin ang Pastor Masar, sumunod sa tagapangunan dahil naroon na kahit ito minsan ay masakit sa damdamin mo yung mga naririnig mo at mga sinasabi nila sa iyo. Kahit tama ka pa. So, gayon pa man, ganun. Hanggang sa dumating ang tagpo na nung naging pastor na ako at dumadalaw kami sa kanila dahil sa bago tayo nagkaroon ng gawain doon sa Madrigal, pinagpaalam ko sa kanya yun.
At alam niyo, nakakatawa isipin, lagi sinasabi, nakakita siya, halika dito, pastor, ayan ay si Pastora Jose, proud na proud siya. At hindi lang talaga makikita mong proud siya sa salita, kundi naroon na sinusuportahan din niya yung gawain na binuksan ng Panginoon sa lugar niya. Sabi niya, basta sagot ko yung 20K para din sa pagpapagawa mo. At binigyan pa niya ako na, kada magkikita kami nun, kaya nahihiya na rin ako minsan magpakita. Minsan nahabulin pa ako ng parang bigyan ng blessing. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, ito pong mensahe ng Panginoon ay para sa ating lahat. Kung ikaw man ay anak spiritually, o anak bilang biological, sa biological mother, ito ay napakahalaga na maunawaan natin na tayong lahat ay may mga magulang. Amen? Kung patay man yan, yung biological parent natin, pero tayo bilang nasa isang kawan ng Diyos, nasa isang pamilya, ay meron din tayong mga magulang, spiritual leaders, o fathers, mothers na kinikilala. At ano sabi doon, tungkulin namin na i-train kayo sa kung ano ang pamamaraan na nais ng Diyos. Amen? Sa paraan na kung ano ang nais ng Diyos, so that when they are old, they will not depart from it. Ang totoo, nakakilala ako sa Panginoon dahil sa Daily Vacation Bible School. Maliit pa lang po ako noon, elementary sa Oriental Mindoro. Pero alam nyo, dahil sa mga panahon na kinakailangan na namin lumuwas dito sa Binangon ng Rizal, wala na akong maatinan, pero alam nyo, kahit nag-aaral ako, hindi ko magawa yung mga bagay sa sanlibutan ito, kagaya pag-iinom, paninigarilyo, kung ano pa man pagmumura. Kasi alam ko na naitanim sa akin ang salita na pa, hindi dapat ginagawa iyon. Kaya kahit hindi ako umaten ng church, hindi ko ginagawa yung mga ganong makamundong bagay. Dahil yung tanim ng salita ng Panginoon na naitanim sa akin nung nasa Mindoro ako. At salamat sa Panginoon dahil hindi doon natapos yung kanyang nais sa buhay ko, kundi ako tinatawag niya pala sa isang paglilingkod na siguro kung tatanungin kayo, hindi nyo nanaisip. Dahil maraming Kristiyano, pag talagang gusto mo magpastor, yun nga maging anak ng pastor, ayaw nila eh. Yung pa kayang maging pastor. Pero salamat sa Diyos, sa umagang ito ay bigyan nating pansin at maunawaan nating mga anak. Kung ikaw man ay hindi pa magulang, para sa mga magulang, ito'y parental duties. Tungkulin natin para sa ating mga anak. At doon sa mga anak, dapat naunahan ito, dapat ang nakikita natin sa ating mga magulang. Amen? Purihin ang Panginoon. Una, pasilin natin sa aklat ng Kawikaan, 23, talatang 22. Para masabi ng mga anak natin na hindi naman mahinang nila lang. Napaka-raming tagpo na maraming kabataan ngayon, ang dali-dali nilang kitrin ang buhay nila dahil hindi nila nauunawaan ang kanilang mga ginagawa. Ang sabi rito sa Kawikaan, 23, talatang 22, makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka na isilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda. Bakit parang para sa anak yung ipinagagawa rito? Tapos ang ating pamagat, parental duties. Number 1, isa sa tungkulin ng isang magulang, aside doon, makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka na isilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Mga kapatid, unang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay kausapin ang mga ito. Paano sila makikinig kung hindi mo naman sila kinakausap? Tama po ba? Ano ang pakikinggan nila sa iyo kung hindi ka naman nagsasalita sa kanila? Hindi mo sila kinakausap. Inaasa mo yung tungkulin mo, yung obligasyon mo, yung pagpapatigil sa kanila sa gadget. Hindi mo sila kinukumusta. Obligasyon nating mga magulang kumustahin at kausapin ang ating mga anak. Ano sabi? Makinig ka sa magulang
gadget, yung dapat, si ano, mainit na naman. O siya, sige, bigyan mo yung gadget, ang manahimik yung batang yan. Obligasyon natin, kausapin sila. At nang sa ganon, may mapapakinggan sila mula sa atin. Hindi po pwede na sasabihin natin sa kanila, diyan ka na lang, aral na mabuti, iaasa sa tutor, iaasa sa yaya, o sa ibang tao, sa tito, sa tita. Hindi. Obligasyon nating mga magulang, kausapin ang ating mga anak. Kahit bata pa lang sila. Maraming magulang, magugulat na lang sila. Mas nagko-confide pa o nagsasabi ang kanilang anak sa ibang tao kesa sa kanila. Bakit? Wala naman kasing time si nanay at si tatay, si mami, si daddy, si mama at si papa. Mas gusto nila ipakita yung exam nila sa ibang tao kesa sa magulang nila. At kapag ipinakita, sabi na, bababa naman yan. O di kaya ay sasabihin pa natin, galingan mo sa susunod. Hindi natin bakit ganito ang ganyan? May problema ba anak ko? Ano ba sabi ng teacher? Naririnig mo ba yung lesson? Nasa ka ba nakaupo? Malaking bagay sa kanila yun. Yung kausapin sila. Lalo na pag alam natin na yung mga anak natin, masigla naman. Kasi minsan sa araw makita mo, bakit tahimik? May nangyari ba? Ako naalala ko na ng mga anak ko, ganyan lang, kumusta ang klase? O ano, mainit ba doon? O may electric fan ba doon? Yung mga anak ko. O ano sabi niya? Wala na, okay na. Hindi, ano sabi na? Alam niyo mga nanay, mga ano yun, mga busisi yun. O ano, sino katabi mo? Siya mo nga, ano naman, yung may tanong ng tanong eh. Hindi na alam ko lang kung sino katabi mo. Mabait pa, o baka mamaya, inaano ka dyan, tinutuso ka dyan, o ano ka dyan na? O ano sabi ng teacher mo? O yung sige nito. O si Mang Boy, pinandayan ka ba? O, pati yung guwardia, sinita ko na rin kung tinignan ba siya. Pinapasok pa agad kayo sa school kanina kasi uso pagkano, mag-aabang ka sa labas eh. Lahat pinatanong ko. Tapos kapag kamisan, meron sila, o ito ha, ganito ganyan. Wala nang binubusisi ko sila. Minsan na ano na rin sila minsan di na rin sila nagsasabi kasi alam nila na, o ano sabi, bakit? Kaya iba pa magsasabi sa akin eh. Si Tim po kanino, binangin ni teacher, Garcia, ni Ma'am Garcia. Bakit? Timothy, bakit ka ganun yung Ma'am Garcia? Wala yun mo. Sabi ni Negi. Si Negi, ang kanyang best friend. Negro at Negi. Negra kasi yun si Negi. Kaya, punta ako sa school. At talagang inisisa ko kung ano nangyari. Walang anak ko ay, tahimik lang kasi si Tim. Iniisip pa daw niya kung nagsusulat niya. Nakita ng teacher, walang ginagawa, binan ng buko. Hindi kayo sakit noon. Hindi ko yan talaga ng mga anak ko. Nilaglag ko, pero hindi ko ginanon. Ay di, sinita ko talaga ang teacher. Sabi ko sa kanya, hindi sinungaling ang mga anak ko. Kasi kahit sa harapan niyo, kaya mo sampalin yan kung nagsisinungaling. Ang ayaw ko sa lahat, maging teacher, sinungaling. Hindi na nakalimutan. Yes, pasensya na. Okay naman, pasensya naman. Nakakahalaga kasi mga kapatid. Kumustahin natin ang mga anak natin. Mahalaga, kausapin natin sila. Kahit kami mga pastor, kami nakukumusta rin kami. Palihim nga lang. O di kaya minsan ay ini-stock din naman namin kayo kung ano ang nangyayari sa buhay. Pag sa tingin naman namin napapabuti pa, siya sige ibigay mo ng hilig at ang walang ligali. Pero pagka kinakailangan ng santlolohan at palunod na at aabusin na ng anod, ay kinakailangan ng saliglig. At salamat sa Diyos, isa po sa pangunahing obligasyon natin, hindi natin pag-uusapan agad-agad ay ipanalangin sila. Alam na natin yan. Tama po ba? Na talagang dapat. Hindi na dapat na pinag-uusapan yan. Dapat likas sa isang magulang ipinapanalangin ang anak. Kaya hindi natin pag-uusapan yan sa umagang ito. Lahat ba kayo, pinapanalangin yung mga anak nyo? O, alam nyo kahit yung mga nasasakupan nyo, ay iyan ay dapat ipanalangin. At ang maging amang kaya nga may issue eh. Sino ba dapat ang nangangumusta? Tanungin ko nga kayo, ang magulang o ang anak sa magulang? Sino dapat na unang nangungumusta? Una ha? Hindi ko sinasabing nangungumusta lang. Sino ang dapat na unang nangungumusta? Ang magulang o ang anak? Magulang. Obligasyon namin yan. Kasi ibinigay kayo sa aming pangalan.
paano na lang kung sasabihin natin, ako nga, hindi man ako kinukumusta ni Pastor Joseph. Magdadamdam ka ba? Oh. Ikaw na may pangunawa, umunawa ka. Tama po ba? Pero alam nyo, kahit hindi siya verbally nangungumusta, ay talaga namang mamaya na yung kay Pastor Joseph. Meron pang pangatlat, pang-apat lang tayo. Di ba 5 talata lang na lang ibinigay ko sa inyo? Sino dapat na nangungumusta una? Magulang. Huwag nating mga magulang, spiritual parents, at saka mga magulang na huwag niyong hintayin na alam ka naman sabihin ni Ash, Daddy, kumusta ka na? Di ba? Dapat kung Ash, kumusta ka na? Ano, kumusta nangyari sa exam? O ano? Hindi naman natin aasahan na sila ang unang mangumusta sa atin. Manawan niyo po ba? Purihin ang Panginoon. Ngayon, paano kung wala ka ng magulang? Paano kung hindi gano'n ang magulang mo dahil hindi nga nila alam na gano'n pala dapat? Ipanalangin mo sila na maging gano'n. Amen? At matutunan nila na yung pangangailangan natin ay hindi laging sa mga material na bagay. Tandaan niyo po mga magulang, hindi laging pinansyal, material na bagay ang kailangan ng mga anak. Napakahalaga po na marinig nila kung paano sa magulang. Napakasarap na marinig sa mga anak. Kumusta ka na, Daddy? I love you, Daddy. Miss na po kita. Napakasarap din po ng pakinggan para sa ating mga anak. Yung salita na maririnig mula sa atin. Amen? Pangalawa, pansinin natin sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 3. Kasi hindi ako magdadagal na magsasalita. Kasi pag tinagalan mo baka iwan mo kayo bigla rito. Hallelujah. Efeso Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 3. Mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama't ina, ito ang unang utos na may kasama ang pangako at ito ang pangako. Giginawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Pangalawang obligasyon at tungkulin na dapat na makita ng mga anak sa kanilang mga magulang ay yung tinatawag nilang walk the talk. Ano sabi doon? Mga anak, sundin nyo. Ano ang susundin nila sa atin kung walang nakikitang maganda sa atin? Kung pangit ang nakikita nila sa atin. Sasabihin natin sa mga anak natin, mag-pray ka. Lagi kang mananalangin. Ikaw nga, hindi nakikita ng anak mo na nagpe-pray eh. O di kaya hindi mo sila ini-initiate. Pinangungunahan na, mag-pray tayo. Ito ang sitwasyon ngayon, mag-pray tayo. Tapos uutusan mo silang manalangin, ikaw nga hindi nila nakikita ang nananalangin. O nangunguna na sila'y pangunahang manalangin kayo. Sabi doon, sundin mo ang iyong mga magulang. Paano tayo susundin kung wala silang nakikita sa atin na dapat nilang sundin? Ano pa? Magpuri ka sa Panginoon. Pag nasa church tayo, umawit kayo sa Panginoon. Paano sila aawit at magpupuri, magtaas ng kamay, ni hindi ka nila nakikita nagtataas ng kamay? Ni hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Paano nila gagawin yun? We need to walk the talk. Kung ano yung dapat na alam natin, naririnig natin, nababasa natin, gawin natin. Hindi po pwedeng iutos lang natin at imando lang lagi natin sa gawin mo to, samantalang ikaw hindi nila nakikita ang ginagawa mo ito. Paano namin sasabihin sa mga miyembro, worker dito, mag-ikapu kayo! Kaya makikita nila yung ikapu ko, bakante. Alam mo, salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, kahit mangutang ako, mag-loan ako. Dahil alam mo, wala talagang natitirang income ang church natin. Nagagastos lahat, kulang pa sa pangangailangan ko. Sabi, hindi ko pwede. Hanggang kaya ko mangutang ako. Nag-loan ako. At alam mo, salamat sa Diyos. Thursday na umaga, ang topic pa naman ay tithes and offering. Talagang 4:30 ng madaling araw, hinanap ko na si Ate Helen. Helen, ito ang ikapo. Binigay ko yung ikapo. Ano siya? So, 8 months lang po, Ate Helen. Kahit lumubog pa ko sa utang,
Dahil kung iisipin ko rin lang, yun ay nararapat na para sa Panginoon. Yung para sa Panginoon ay ibigay para sa Panginoon. At ang para sa atin ay nararapat sa atin, ibibigay yan ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Diyos, umuwi kami ng kaya kahit naririnig ko na kailangan ko nga po ng pambayad sa renta, kailangan ko nga po ng pambayad sa ganito. Hindi ko talaga, dati pagka ganun, kasi ano mo na ito. Pero ngayon hindi. Ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Kaya sa mas, 3 months lang ito, ordinary 3 months lang. Hindi natin pwedeng kwentahan ng Panginoon. Sobra man yun o hindi, yung halagang 30,000 na yun, hindi natin pwedeng kwentahan ng Panginoon sa ginagawa niya sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga niya, buti na lang, nung nagtapit ng tithes and offering, nakapag-tithes and offering na, nakapag-tithes na ako. Salamat sa Diyos. Paano natin sasabihin sa mga anak natin pag-tithes sila, mag-offering sila, mag-sacrificial offering sila, magkaroon sila ng pledge, kung ikaw mismo, hindi nila nakikita na ginagawa mo yun. We need to walk the talk. Sundin nyo ang inyong mga magulang. Paano nila tayo susundin kung wala silang nakikita ang magandang dapat sundin sa atin? We need to walk the talk. Kailangan natin gawin. Ilagay natin ang ating mga sarili bilang mga anak. At kung hindi man natin ito makita sa ating mga magulang, spiritual man yan o biological, gamitin tayo ng Panginoon para sa kanila, na mabuksan ang kaisipan nila na dapat gawin kung ano yung nararapat at tama sa harapan ng Panginoon. Isa lang naman ang pamantayan natin ang Biblia. Kung ano hindi sa sinabi ng tao, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo, pasinin natin yung aklat ng Exodus chapter 20 verse 12. Exodus chapter 20 verse 12. Ang sabi rito, igalang niyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupain ibinibigay ko sa inyo. Igalang. Okay. Yan po yung pangatlo at mamayang pang-apat ay pag-irespeto. So, paano ba yung salitang paggalang? Ano ibig sabihin ng salitang paggalang? Naroon na pinapakita natin dito yung kung saan ay yung mabuting asal na dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang identity. Tama po ba? Kahit sa ating mga magulang, iba't iba din ang kanilang personality. Kaya huwag niyo pong ikumpara ang pastor nyo sa ibang pastor. Amen? Huwag niyo ikumpara ang nanay nyo sa nanay ng kaibigan mo. May kanya-kanya kaming identity. May iba't iba kaming pagkatao. Hindi po kami pare-pareho. Matuto tayong igalang kung ano yung panuntunan at yung kanilang nais para sa kanilang sambahayan. Kahit tayo ay door of faith, pagdating sa bahay ni Bride, ibang pamantayan niya at pagdidisiplina niya pagdating sa mga anak niya. Iba rin si Maricel, iba rin ako. Iba-iba tayo. Pero matuto tayong igalang anuman yung pamantayan at pamamaraan na ginagawa nila. Tama mo ba? Kung siya isinasako niyang anak niya at ibinibitin, abay wag mo ipakita sa anak niya na, aba, hindi ganyan, hindi ako ganyan. Pagdating sa mga anak ko, kaya sabihan mo yung nanay mo, huwag siya ganyan sa inyo. Matuto tayong gumalang. At magpasintabi tayo pag nasa ibang lugar tayo, nasa ibang pamamalakad tayo. Kaya nga pagka minsan may mga workers sasabi, mga bela, hindi ako nag-react ng pangit o laban doon sa kanyang sinusumbong na pastor. Bakit? Iba-iba tayo ng anak din eh. Iba't iba ng ugali din ng mga anak namin eh. Dito pwede mong sermonan kahit na ipulpito mo pa. Eh yung ibang mga pastor, hindi na pwedeng gawin nyo sa mga magagawa nila. Yari ka pastor. Ubos ang magagawa mo. Hakot buong pamilya. Pero dito, hindi. Iba. Iba-iba tayo ng identity. Amen?
igalang natin. Gayun din yung mga magulang natin, huwag yung sabihin, eh yun nga kung nanay niya, hindi ganyan pagdating sa inyo. Kayo ganyan, di dapat ganyan eh. Iba nanay mo, iba nanay niya. Iba ang pinagmulan nun, nanay mo, mama mo. Sarap ng chili garlic ni mama mo. Ay, ulit. Mama mo, sa sobrang pagmamahal niya siguro sa nanay niya, sabi ka na, baka girlfriend yun, magkasita siguro yun. Tapos sabi ng girlfriend, mama mo. Yan. Ang sarap mo kanilang alamang eh. At saka yung chili garlic nila. Mga kapatid, matuto tayong gumalang sa ating mga magulang. Matuto tayong gumamit hanggang ngayon. Dapat yan ay nakikita sa mga, yung salitang po at opo. Ngayon, karamihan tayo Kristiyano, hindi na marunong mga po at opo. Natutuwa ako kay nanay din. Sa tuwing kausapin ni Pastor Jimmy, sabi, hello Nay, good evening po. Ay, Pastor, bakit po? Nay, bakit titignan niya ako doon sa kwarto ko? Saan po, Pastor? Saan po nakalagay? Talagang sabi, nakakapalag niyo. Nanay ko yan, ha? Pinupok ka talaga. Kasi, spiritual father na yun eh. Naintindihan niyo po ba? Maganda. Minsan, walang pasintabi sa magulang eh. Kaya kayo ba, tinuruan ko kayo? Karamihan sa inyo nanggaling sa ibang pastor. Tama po ba? Tama kayo, ilan lang. Sa inyo dito, nagmula talaga sa Makati. Pero tinuruan ko ba kayo na i-bypass ang pastor niyo? At sabihin na, oh, huwag nilibigyan ng regalo yan. Bakit? Ako ang pastor niyo na ngayon. Dito lang, hindi. Ako sinasabi ko, hindi si Pastor Rabin, hindi naman kayo ng pasalubong kapag-conference. Kasi Pastor Rabin, lagi may dalang pasalubong kay Pastor Rabin. E kung kinakailangan i-bless niya, pagka may kailangan pledges sa lugar na yun, ay tulungan niyo. Matuloy tayo lumalang sa mga pinagbulan natin. Amen? Kahit sabihin niyo pang hindi sila magalang-galang sa paningin niyo dahil kayo ay nasoplak o nagawa na hindi maganda, matutuwa pa rin tayo lumalang. Kaya ako yung pastor ko, kahit saan kami makaabot nun. Talagang naroon pa, kasi bahagi sila ng kung ano man at kung saan man ako naroon man. Ang kapatid, matuto tayo lumalang. Amen? At gayon din naman mga magulang, maging kagalang-galang tayo sa ating mga anak. Alam niyo ba yung mga edad na yan nila Psalms? Kapag nagsalita kayo paano, di ba namamukot kayo pagkakasalita? Ano yan? Ano po yun, Ate Sams? Opo, Ate Sams. Ay, ang galing talaga nga siya. Thank you, Ate Sams. Kasi, gusto natin, marinig nila mula sa atin yung mga salitang paggalang. Hindi pa naman, wala ka. Hindi natin yan may isisala unless makita mismo muna nila sa bawat isa sa atin. Tama? Tama ka ba? At panghuli. Yan. Responsible, oh. Oh, diba? Ito ang ano eh, express message. Na talaga naman. Pangalan. 127 ng Salmo, 4-5. Psalms 127, verse 4 and 5. Amen. Nasusundan niyo po ba? Psalms o Salmo 127, talatang 4 hanggang 5. Ang anak na isinilang sa panahon ng kabataan ng kanyang ama ay parang pana sa kamay ng sundalo. Mapalad ang taong maraming anak dahil may tutulong sa kanya kapag humarap siya sa kanyang mga kaaway sa hukuman. Sa ibang salin po, aking babasahin kasi wala rito yung talata na gusto kong makita. Psalms 127, verse 4 and 5. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame when he confronts his accusers as the city gate. Sa ibang salin po, ang ibig sabihin nun ay respect. Yung salitang respeto. Napakahalaga na tayong mga magulang makita din nila sa atin kung paano natin nire-respeto ang ating mga magulang. Lahat tayong mga anak.
At sa gustong magkaroon ng anak, maging magulang minsan isang araw, at tayo mga magulang ngayon, dapat makita ng mga anak natin kung paano natin nire-respeto ang kanilang mga lolo at lola. Paano ka ba sa magulang mo? Baliwala lang ba sila sa'yo? O pinapahalagaan mo sila? Isa narinig ako. Kaya rin naman po kami ganito kasi si Papa, hindi rin po ganyan kay Lola nung nabubuhay pa. Nung hindi nga po yung nagpupusa na dumalaw hindi pa sasabihin ni Mama na, alam mo po tayo kayo ganito. Kinakailangan, mga kapatid, makita sa atin ang ating mga anak kung paano rin natin nire-respeto ang ating mga magulang. Bakit? Ano ba ang salitang respeto? Anong salitang respeto? Iba ang salitang paggalang at ang salitang pagrespeto. Ano ibig sabihin ng pagrespeto? Respect. Kahit hindi na siya, wala na siyang kakayanan. No, magulang natin. Bingi na, no? Ang tawag ba dapat? Bingi! Tanda! O di kaya wala na siyang kakayanan para mag-provide sa pamilya natin. Naroon pa rin dapat yung respeto na anuman ang desisyon niya, yun pa rin ang masusunod. Nakita niyo ba si Nanay Matawi? Nakita niyo ba ang buhay niya? Nakita ko kasi sa kanya yun na kahit siya ay mahina na, anong ginagawa ng mga anak niyang doktor, accountant, engineer, pag sinabi niya, yun ang masusunod. Hindi nila pwedeng baliin yun. Kasi naroon pa rin ang respeto nila sa nanay nila. Kahit ito'y wala ng kakayanan para tustusan o ibigay yung pangangailangan nila. Yun yung respeto. Kahit wala na silang kakayanan. Hindi yung porke kumikita ka na ng pera, ikaw na nasusunod sa bahay nyo. Kahit ikaw yung pinakabata. At yung mga magulang mo, wala na silang masisay. Eh kasi siya ang nagpagawa ng bahay. Kaya kung ano sinabi na nila. Eh sabi ng anak ko, wag ako pumunta sa anak kong pre kasi nag-away sila. Kaya dito lang kami. Wala tayong respect. Kinakailangan makita sa atin mismo ng mga anak natin, marunong tayong gumalang at rumaspeto sa ating mismo mga magulang kahit ano pa man ang narating natin. Kahit ilang iglesia pa man ang nabuksan mo at yung tagapanguna mo ay wala na, hindi na nga makapagsalita ako na magti-take over niyan. Ano sabi ni Pastor? Hindi na mahalaga yung nasabi niya. Basta ako na ngayon, kaya ako na ang masusunod. Respeto man lang ba? Tama po ba? Alam niyo, napakasarap ng salitang respetuhin ka ng isang tao. May isang manggagawa na nag-message sa akin kagabi. Ako, hindi ko nga sinisin at baka mamaya iba ang message. Madaling araw ko na lang sinin. At natutuwa ako sa mensahe niya kasi sabi niya, good evening po, Pastor. Hindi ko talaga binasa kagabi kasi baka mamaya iba ang message. Baka maningin. Sabi niya sa akin, in respect po at bilang naging spiritual leader ko, pasensya na po kayo ngayon ako nakapag-message. Siguro po alam niyo nang about sa boyfriend ko. Yeah. Sorry po, di ko na-introduce ng maayos. Medyo nag-hesitate ako na message lang, pero wala na rin kasi tayo hindi makilala siya personally kasi po paalis na rin siya. Bago ko po gawin yung isang bagay na ito ay gusto ko po muna na ipaalam sa inyo bago ko ipaalam sa lahat. Yung respeto. At alam nyo, sabi ko sa kanya, alam mo, sa buhay natin bilang mga naglilingkod sa Panginoon, hindi na natin kailangan o i-expect pa na pahalagahan tayo ng mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng minsan. Sabi ko ganun sa kanya, basta yun na lang yun. At natutuwa ako kahit wala na siya sa aking poder, yung respeto ay nandun pa rin. Ikinukonsider pa rin niya yung aking basbas para sa kanyang susunod na gagawin hakbang. Napakasarap pakinggan sa isang magulang
na kahit wala ka ng kontrol doon sa mga tao iyon, naroon pa rin na ino-honor at nire-respeto pa rin nila yung desisyon mo para sa kanila. Samantalang yung nasa mga poder mo, parang wala silang pakialam na maging concerned kung ano ba ang sasabihin ng tagapanguna nila bago sila humakbang. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. Diba? Kaya salamat sa Panginoon. At alam niyo, nag-reply ako. First time ko mag-message ng mahaba sa kanya. Sabi niya, nakahinga na rin po ako ng maluwag. Nung nakaraan ko pa po gusto mag-message. Kasi yung kung kinocompose ko, hindi ko mabubuo. Salamat po sa inyo. Salamat sa Diyos. Alam niyo, hindi kami kontrabida sa inyo. Kaming mga magulang, gusto lang namin mapabuti kayo. Kung kayo man ay pinipigilan namin sa gusto niyong hakbangan, dahil alam namin hindi yan makakabuti sa inyo. At kung ipinupush naman namin kayo sa isang bagay na hindi niyo gusto, pasensya na kayo, alam namin at nakita ng Diyos, may kakayanan kayo. Kaya nga sabi ng isang pastor sa akin sa Rasa, Pastor, ano bang sekreto mo? Bakit naging ganyan na yung paglilingkod mo? Tapos tinitingnan ko lang siya. Pero 2 taon pa lang, pagka-2 taon pa lang siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, isa sa nakita ko, huwag mo kasing titingnan yung kakayanan mo. Kasi kung titingnan natin yung kakayanan talaga natin, wala ka talagang magagawa. Ang tingnan mo yung kakayanan ng Diyos. Siya ay Diyos ng makapangyarihan. Siya ay Diyos ng mga bagay ng imposible, magiging posible. Huwag mo titingnan ang kakayanan mo, dahil pag ang kakayanan mo lang ang titingnan mo, wala kang mararating. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon na sa umagang ito, lahat tayo ay mga anak. At may mga naging magulang tayo. At sa kasalukuyan, kung wala naman kayong biological parent, meron tayong spiritual parent. Ngayon, kung di man natin nakikita yung 4 na bagay na iyon sa kanila, kung di man sila respeto o kagalang-galang, gawin pa rin natin, ipanalangin sila, na dumating sila sa tagpo na makunawaan nila yung mga pamamaraan at pagdidisiplina na ginagawa nila sa bawat isa sa atin. At salamat sa Diyos, kasi baka mamaya kung itinuloy mo kasi yung matotoo ko, sabihin mo naman, pinangunahan ko yung tao. Kaya, salamat sa Panginoon. Sabi nga doon sa Hebrews, 2 talata na lamang ang aking baptize. Sa talata na lamang, bago tayo tumako sa pananalangin, Hebrews chapter 12, verse 6 to 7. Sabi rito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niya, mga anak, tiisin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng kanyang anak, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na may nasa Rasa. Pagkadating namin doon, stay kami doon sa isang kwarto. Maya-maya sabi ni Pastor, ay, ito si Joseph. Si Pastor Ana. Kasi ang pinsan sila yun. Oh, Seth, dito si Seth. Ay, ako hindi ako yung malapit. Hindi ako yung malapit. Kapagod kasi ako dahil nahihintay na ako. Ay, paglabas na. Hintay ka na, hindi umalis nila. Tapos pagkakita ko siya, sabat ko na ito. Sabi niya, pamalo ko ito sa'yo. Sabi niya, ipangpapalo ko ito sa'yo. Kasi di ba yung anak na mahal, dinidisiplina. Kaya sabi pa sa rin, Seth, paluhin mo na rin ako. Paluhin mo na rin ako, huwag lang si Jose. Sabi ko, di ba, alam na, please mahal ako ni Pastor Jose. Yung mga ganong mga gestures na iniisip natin minsan, pag di tayo pinapansin, hindi na tayo mahal. Pag hindi tayo laging nababagit, hindi na tayo mahal. Ang totoo, tapos kung papansinin pa tayo, yung pangmali natin, yung pangpangit sa atin, yan ba ang magulang? Sariling anak niya, samantalang buti pa ibang tao, pinupuri ako. Eto hindi, mga kapatid. Nasabi doon, minsan paraan niya ng Panginoon para tayo ay disiplinahin. Kagaya nung sinasabi doon, sa Hebreo, minsan ko pang babasahin, bago tayo tumako sa pananalangin.
Hebrews chapter 12, verse 6 to 7. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang mga tinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil tinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Masakit marinig na hindi ko naman magagawa yan eh. Kasi hindi naman niya nagpapaalam sa akin. Narinig ko yun mismo noon kay Pastor Joseph. Kasi madalas akong umalis na pag nagtuturo kami ng DBBS, akala ko okay lang sa kanya. At akala ko, yung sumang baby naman ay nagpapaalam sa kanya. Yun pala, inaantay din mismo niya na ako personally ay magpaalam sa kanya. Kaya sabi niya, hindi ko naman magagawa yan, hindi naman nagpapaalam sa akin. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon. May mga tagpo na kung minsan hindi natin maunawaan. Pero ano sabi, utos mo sa amin ng Panginoon yan. Hubugin, turuan ang mga bata habang bata pa sila. Ito po yung obligasyon na binigay sa amin ng Panginoon bilang tagapanguna sa aming mga pinagkatiwala ng Panginoon mga galawa na kayo ay turuan. At ang pagtuturo, hindi lagi head knowledge. Kailangan turuan din kayo emotionally. Kung paano sinabi ko, isang mabisang pamamaraan ang bata at ang bawat isa, emotionally dapat hubog ka. Dahil kapag ikaw emotionally damaged, abay, sa konting salita lang, damdam agad. Hindi lang mapansin ang lipstick mo at ang kilay mo at ang gupit mo, nagdamdam ka na. Hindi ka lang makamayan, iba na ang dating. Hindi gano'n. Naunawahan niyo po ba? Kaya kung kayo man ay dinidisiplina, verbally, emotionally, spiritually, physically, pagpasalamat natin kasi bahagi yan ng paghubog at pagtuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya natin tumayo. Awitan nga po natin ang Panginoon. Totoo yun. Kilala naman tayo lahat ng Diyos. Kaya, kung ma-misinterpret na natin kung minsan yung pamamaraan ng Panginoon, siguro it's about time na pagpasalamat na lang natin. Hindi yung kalooban ko, hindi yung gusto kong pamamaraan, kundi yung pamamaraan niya dahil Panginoon, higit na kilala niyo naman ako kesa sa sarili ko. Amen? Purihin ang Panginoon. Awitin natin, nawit kanina, puso ko yung inyong sinisiyasa. Pasiyasa tayo sa Panginoon ngayon, mga magulang, mga nais maging magulang, mga anak. Kailangan tayo patuloy na magpahubog sa Panginoon, magpadisiplina sa Panginoon, magpatulog sa Panginoon, dahil walang mali sa pamamaraan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Higit na kilalang niyo kami kaysa kanino pa man. Hallelujah. Puso ko'y inyong sinisiyasa. Buhay ko'y inyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak niyo man nalalaman. Ang lahat ng
pakikipag-ugnayan ng Diyos na iba't iba tayo ng personality. Pero salamat sa pag-unawa na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat kong hiling, O Yahweh, ay tiyak niyo nga nababati. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Kilala niyo ako. Ang lahat ng bagay ay lilingid sa iyo. Salamat, Panginoon! Tinutuwid niyo ako. Kayo lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala niyo ako. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Kung may mga bakit man sa pag-uugali namin, kung meron mang kapintasan sa amin, O Diyos, hindi ninyo po pinangangalandakan sa iyo, Panginoon. Kundi nakikipag-deal kayo sa amin personally. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Sa uling pagkakataon, salamat, Panginoon. Kilala niyo ako. Salamat, Panginoon. Kilala niyo ako. Ang lahat ng bagay. Hallelujah. Salamat sapagkat hindi naligid sa Panginoon. Kahit ang mga pangit na ginagawa natin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, yung pagmamahal niya sa bawat isa natin, yung pagdidisiplina niya. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo lang ang may alam ng aming patutunguhan. Kayo lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon! Salamat sa inyo, Diyos! Kayo ang naging Ama namin. Salamat sa pagtutuwid. Salamat sa pagdidisiplina, O Diyos. Kami mang mga magulang, kung kami may pagkukulang sa aming mga anak, biological children, Lord God, tulungan niyo na magawa namin, Panginoon, at masunod ang pamantayan ng nais niyo na ituro namin sa kanila. Sa mga pagkukulang namin, Panginoon, kung kami may nagkulang sa pakikipag-usap sa kanila, O Diyos, pangungumusta sa kanila, tulungan niyo kami na maging habit na namin na lagi silang kumustahin. Higit sa mga kaibigan namin, O Diyos. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na yung aming mga ikinikilos at mga lumalabas sa aming mga bibig ang siyang makita ng aming mga anak. Hallelujah! 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 Hindi lamang ang aming mga biological children, Lord God, magiging mga pinangungunahan namin, O Diyos. Hindi kami perfecto. Hallelujah! Pero tulungan niyo sila na lumakad ayon sa inyong kalooban. Purihin kayo, O Diyos. Ang paggalang at pagrespeto bilang mga mananampalataya ay dapat paglayin ng inyong mga anak, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo. Kayo ang aming Ama na siyang nagtutuwid sa amin. Kayo ang Diyos na sa kabila ng aming mga ginagawang mali, patuloy niyo kami inuunawa. Patuloy niyo kami minamahal. Salamat sa inyo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa mga pamamaraan niyo na kung minsan din namin maunawaan. Salamat pa rin dahil ang nais niyo mapabuti kami at hindi mapahama. Salamat sapagkat kilala niyo kami. Higit sa pagkakilala namin sa aming mga
dalangin, Panginoon. At hubugin mo kami ayon sa iyong panuntunan at pamamaraan. At masunod lamang ang kalooban niyo sa aming mga buhay. Sa inyo aming mataas na papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos at bilang tayo po ay napagpala ng kanyang mga salita, pagpalayo po natin ang kanyang gawain. So umaga nito tayo muli manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos, sa bawat mga pagpapala na inyong binibigay sa inyong mga anak, Panginoon, sa bawat kakayanan na binibigay sa kanila, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Dinadalain po namin, Panginoon, sa bawat magkakaloob, O Diyos, patuloy nyo nga po silang pagpalain ang bawat pinagkukunan nila ng Panginoon at yung mga po, Diyos, yung magbalik sa hanggang na dito ng siksik, bigli niya lumaapaw. Salamat sa inyo, O Diyos, sa inyo naman po lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya kung magbigay sa gawain natin, Panginoon. Ang matigas sa gawain ng Diyos, sa pangalan niya, dali ng kaloob, pangangailan pagpapalain ka. Ang Diyos ay naman, niyaya niya'y sapat, sa unahin, hindi ka mahuhulan. Hindi na matigay sa gawain ng Diyos, sa pangalan niya, dali ng kaloob, pangangailan pagpapalain ka. Pinanyanan po bawat sila tumayo at labitan po natin ang pangungos na awal na. Lahat ng papuri ay sa inyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang iaalay, awit itong buhay. Pagsuyo at pagmamahal, sa inyo'y bibigay. Luwalhati kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati kayo, Panginoon. Lahat ng papuri ay sa inyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang iaalay, awit itong buhay. Pagsuyo at pagmamahal, sa inyo'y bibigay. Luwalhati kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati kayo, Panginoon. Luwalhati kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati kayo, Panginoon. Luwalhati kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay
Salamat sa inyo mga salita, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Tuon mga po, bawat isa, Panginoon, sa mga bawat magulang, Panginoon, maging sa bawat naganasa, Panginoon, ng aming magulang, Panginoon. Na lahat ng mga nabanggit ng aming tagapanguna, Panginoon, ito'y makita, Panginoon, ng kanilang mga anak. Hallelujah. Salamat sa inyong mensahe, Panginoon. Tuon mga po, bawat isa, Panginoon, yung pagkamusta sa kanilang mga anak, Panginoon, yung pagrespeto, yung paggalang, Panginoon, lalo't higit, Panginoon, yung paglilingkod, Panginoon, ay makita sa kanilang mga magulang. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri ko namin ko, pinasa naman sa umaga ko, Lord God. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming tagapanguna, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, sa kanyang buhay na patuloy na pinapagamit sa inyong basan, Panginoon. Patuloy niya nga po siyang ingatan, Panginoon, sa bawat mga tagpo na siya ginagamit sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy siyang palakasin, ingatan, Panginoon, at alaman yung mga pangailangan, yung mga isipin, Lord God, yung dalangin po namin yung katubunan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, maging sa kanyang buong sambahayan, Panginoon, kay Pastor Forge, maging sa kanyang tatong mga anak, Panginoon, kay Ben, maging kay Kyle at Katie na nasa bansang Taiwan, Panginoon, patuloy mo nga po silang ingatan at gamitin ang kanilang buhay, Panginoon, sa inyong gawain. Salamat sa inyo, O Diyos, patuloy niyo rin pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon, na nakabahagi sa gawain ng Lord. Patuloy niyo akong pagpalain ng bawat isa, Panginoon, ang kanyang mga kailangan dalangin. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagpupunan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ang pinangakong igahod sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo na taas sa umaga ng Lord God. Sa inyo naman po ang lahat ng pinakamayamang papuri, pagsamba at pagdakila sa kanyang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa po ang kanyang gawain sa umaga ng Lord God.